Ang presidente ng Cheney ay nagdusa ng sakit sa puso sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi siya umibig. Nagsimula na namang umibig ng baliw. Ordinaryong sekretarya. At ang sekretarya na hindi sinasadyang nalaman ang pinagmulan ng puso ng Pangulo. Mula noon ay nasiyahan ng sekretarya sa pangkalahatang direktor. 3 taon para sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Akala ng sekretarya ay lagi siyang nasa tabi niya. Ngunit sa pinakamasayang kaarawan ng kalihim, siya ay sadyang tinawag upang bigyan siya ng gamot sa hangover. Gusto ng presidente. Kuya, sino siya? Aking sekretarya. Tapos, umuwi na kayo. Xiao Yun, hayaan mo akong ibalik ka. Hindi inaasahan ni Qiao Jing. Sa puso ng lalaking to, secretary lang ako. Mas lalong hindi inaasahan ng dalaga. Kinabukasan na yung araw na nakipagtipan ng lalaki. Hintayin mo akong bumalik, Qiao Jing, kahit na gusto kong manatili sa tabi niya sa lahat ng oras. Pero sabi ng konsensya ko sa sarili ko, lumayo sa mga lalaking may kontrata sa kasal. Iniwan ni Qiao Jing ang lahat ng kanyang inalagaan sa loob ng 3 taon ng may panghihinayang. Itinago ni Qiao Jing ang sarili. Sa oras na ito, pakiramdam ng CEO ay hindi ito tama. Naramdaman ko rin na masyadong kalmado si Qiao Jing. Nalaman niyang hindi na niya matatawagan si Qiao Jing. At binalaan siya ng kanyang ina na malapit na siyang magpakasal. Huwag hayaang maimpluwensyahan ng isang babae ang iyong kinabukasan. Bumaba ka sa kotse, hinihintay ni Xiao Yun ang iyong ina sa loob. Hindi ako makapagpasya sa kasal na ito. Sinadya kong makinig sa aking ina. Ayon sa sarili kong kagustuhan. Parang umalis dito. Hindi niya makakalimutan. Si Qiao Jing ay nagmamalasakit sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Hindi malilimutan ang maingat na pagsasama kapag siya ay pagod na pagod. Pangkalahatang tagapamahala. Na-inlove ako sa maamo at mapagmalasakit na si Qiao Jing. Araw-araw siyang naghihintay ng balita mula kay Qiao Jing. Gusto niyang hanapin si Qiao Jing. Pero hindi niya alam kung nasaan ang babae. Nanghihinayang siya. Hindi ako nakikipagtipan dahil hindi ko pinapansin ang nararamdaman niya. Pagkalipas ng 2 araw, sadyang inimbestigahan ang balita ni Qiao Jing. At may lalaking nagmamalasakit sa kanya sa tabi niya. Ngunit ang nakababatang kapatid ni Qiao Jing. Ayoko sa lalaking naka-glasses. Dahil ang mayamang ikalawang henerasyon ay gustong magbigay ng maraming libro sa nakababatang kapatid. Profesional na tutorial. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki na hindi mahilig mag-aral. Umalis ka sa galit. Pagkaalis, nakasalubong lang ng nakababatang kapatid ang CEO na napapaligiran ng lahat. Sa oras na ito, nalaman ng aking nakababatang kapatid na maraming tao ang nambubuli sa isang tao. Ang pakiramdam ng hustisya ng nakababatang kapatid ay napakalaki. Huwag mo akong ipahiya. Hayaan niyo na siya para maglakas loob akong gawin ang lahat. Tingnan mo, hindi naintindihan ng lahat ang nangyayari. Hinailan ng nakababatang kapatid ang general manager palayo. Natuklasan niya ang kanyang nakababatang kapatid na nakasuot ng damit mula sa Qiao Jing restaurant. Maglakas loob na tanungin ang iyong pangalan. Ako, si George, ay gumagawa ng mabubuting gawa at hindi nag-iiwan ng pangalan. Matalino at sadyang nagpapasalamat sa munting benefactor na ito. Nagtama ang dalawa at naging matalik na magkaibigan. Hindi inaasahan ni Qiao Jing na sasamantalahin ng general manager ang kanyang nakababatang kapatid na pumunta sa kanyang bahay. At sa gabi, ang nakababatang kapatid na lalaki na may gusto sa kanya ay nanatili sa bahay at nagsama-sama. Pinuna ng CEO ang higa ng kanyang nakababatang kapatid dahil sa napakaliit nito. Siya ay may lakas ng loob na matulog sa isang malaking kama kasama niya. Lumabas ka na. Huwag kang masyadong madamo. Nakita ng hindi sinasadya. Isang matalik na larawan ni Qiao Jing kasama ang ibang mga lalaki. Sadyang gustong malaman kung sino ang lalaking ito. Ngunit pinalayas siya ni Qiao Jing. Pakiramdam niya ay pamilyar sa kanya ang lalaking ito. Sa susunod na araw, gumising ng late, natuklasan ng CEO na sarado ang hotel. Nagkataon, nakilala ko si George na nagdiriwang ng kaarawan ni Qiao Jing. Kaninong kaarawan ngayon? Nakatatandang kapatid na babae. Hindi tulad ng kaarawan ni Qiao Jing na matagal na ang nakaraan. Hindi, ngayon ang kaarawan ng aking kapatid na babae. Sadyang kakaiba. Bakit itinago ni Qiao Jing ang kanyang kaarawan sa loob ng maraming taon? Sinadya kong sumama sa aking nakababatang kapatid para ipagdiwang ang kaarawan ni Qiao Jing. Ngunit inilibot ni Qiao Jing ang kanyang mga mata. Si Qiao Jing ay nasa masamang kalagayan. Hindi pa umiinom ng alak ang dalaga. Tinawag ang pangalan ng lalaki sa larawan. Suhuan, siya si Suhuan. Hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang relasyon mo sa kanya. Kaya kung magsalita. Walang magawang sabi ni Qiao Jing. Ang lalaki sa larawan ay ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa bisperas ng kanyang kasal. At ang kanyang puso ay nagkataong naibigay kay Gu Ying. Sa nakalipas na 3 taon, nanatili ka ba sa tabi ko para kay Suhuan?
Taon-taon hinihiling kong samahan mo ako sa aking kaarawan. Sa katunayan, ito ay lahat ng kanyang intensyon. Isipin ang iyong sarili, naging kapalit ng iba, bumalik ng maraming taon, gumamit si Guying ng 80 proof na matapang na alak buong araw para manhid ang sarili. Nadurad ang puso niya at ayaw na niyang tanggapin ang puso ng ibang tao. Desididong tumalon sa pool, nang dumating si Qiao Jing nang marinig niya ang balita. Nakakita ng eksenang ayaw makita ng dalaga.